Mayong gabi ninyong tanan. Salamat na sa ulan. Salamat na sa matag-usa na akaron. Before nato i-utter sa Ginoo ato mga pagampo, maminaw sa tag mensahe, kabahin sa prayer mga kaigsunan. This is prayer number 34. Number 34 sa atong series about prayer, and the title of this message is Several Results of Prayer in the House of the Lord. Please open your Bible to the book of 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8 verses 27 and 28. May unahon na to ugbasa tonight. Dungan na to sa pagbasa, please. Verses 27 and 28. Go. But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded? Yet have thou respect unto the prayer of thy servant and to his supplication. O Lord my God, to hearken unto the cry and to the prayer which thy servant prayeth before thee today. Ato na ning nagamit nga text mga kaigsunan sa prayer. This is Solomon's prayer of dedication. But tonight, we are going to talk about mga answered prayers na pwede nato maklaim o maangkon sa pagampo nato kung diin ta gigather sa Ginoo. Alright? Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity, O God, to pray together. I pray that you help us, that our faith is very strong, O God, to claim when we pray, because it is you who commanded us to do this. So we must have faith in you, O God, nga sa among pagtuman ini, sakto among pagtuo. Haron mulihok ang imong power diri namo, Lord, and you could give us the answer of our prayers. Thank you, Lord, for the message tonight, and please use me, empower me tonight, Lord, as I preach your word to your people. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Now, Solomon said, mga kaigsunan, nga nagbuild siya og temple. Nagtukod siya og usa ka lugar diin ang Ginoo makigmit nila. Unya iyang giingon sa verse number 27, how much less this house that I have builded maka-contain ba nimo? So kung atong i-compare mga igsoon sa atong tigumanan today, kay ang atong ma-relate nga lugar sa panahon ani nga gipasabot ni Solomon nga sa lugar diin sila magampo ang gitawag og temple, ang atong ma-relate anak karon is the church. So kung atong i-compare ang temple o ang church mga igsoon, dako kay kalainan, because the church is us. So kung atong unaon nga naglibog pa si Solomon, nag-question pa siya, nga dili ma-contain ang presensya sa Ginoo sa lugar nga iyang gitukod. And I have a good news for you tonight. Kita gihimo ta sa Ginoo nga church, pero gipuy-an na ta sa Ginoo matag usa sa atong kinabuhi. Could you imagine the difference? So kung si Solomon nag-challenge mga kaigsunan sa mga tao to pray, unya ang iyang paghangyo sa Ginoo nga dunggang among pagampo, Lord, diri sa temple, sa diya magampo mi, how much more nato karon sa church? How much more nga ang Ginoo na mismo nag-challenge nato to pray, mga igsoon? So unsa may mga possible na pwede nato nga ma-expect when we pray together in His place, in the house of God, no? So nindot kaayo mga igsoon, tulo ka butang atong isgutan tonight. Number 1, justice. Justice. You know, sa atong kinabuhi isip mga believers, daghan kaayong may tabo nato sa gawas, sa atong panimalay, sa atong pamilya, bisan mismo sa church, bisan mismo sa kauban nato nga mga believers or sa mga unbelievers, mga kaigsunan, daghan kaayong musakit nato. That we need justice. Amen? Unya matempt baya ta nga musukol? Matempta nga makig-away. Pero mga kaigsunan, atong hinumduman that God gave us an opportunity to pray as a church. Nga pwede na to pangayoon sa Ginoo ang justice. Kana bang awayon ka
Mayon day ka nga, bantay lang yun mo isumbong tamos Ginoo karong permitting na mo. Amen? Kunya nako kung wakay mga giatubang nga problema sa kinabuhi, relationship problem or mga na-encounter nimo sa kinabuhi nimo mga kaigsunan, that you will be excited to come to church on Friday because you will pray. Justice. Kung ano ito mga justice sa kalibutan, daghan kay proseso. Amen? Ina na pagkag-attorney. Pag-ari ka mangayog justice sa Ginoo, mga kaigsunan, very simple. You just need to believe in Him and talk to Him. Isumbong sa Ginoo ang mga gibuhat sa mga tao nimo. Siguruha lang, dili kay hinungdan. No? Kaya Ginoo, makasaba sa nimo. Kung ikaw na ito nangaway. In 1 Kings chapter 8, 31 and 32. Iyon's Bible, mga kaigsunan, if any man trespass against his neighbor, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and the oath come before thine altar in this house, then hear thou in heaven, and do, and judge thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his head, and justifying the righteous, to give him according to his righteousness. Now, kinsa may nakahibaw sa kamatuoran, kung kinsa ang wicked, o kinsa ang righteous, kung puro sila mga believers. Mabitaw na maglalis, kay maglalis kinsay sakto. O niya ang tanan mo angkon nga ako'y sakto. Di, ako'y sakto. Naglalis sila kay puro sila sakto pero nag-away sila. Are you listening? So kung ang tanan mga believers naa sa atong unahuna mga kaigsunan, that God has given me an opportunity to go to the house of God and we are going to pray as a church to the Lord, opportunity na para nimo mga igsoon. Di na ka kinanglan pa makiglalis, makig-away dito sa gawas. Total na makikasumbungan. Diretso na mga kaigsunan. Dili ni higher court, but the highest court available for the believers. Now, kung nibilib ta, nga naatay korte, naatay Ginoo, mga kaigsunan, the judge of all judges, nga masumbungan nato sa ato mga kasakit. Will you come? Will you pray? Mao na nga, digyod ni mo hunaw-hunaw, pagampo naman na, permitting naman na. Dili, oy, importante ni, dirita makapangayog justice. Ayog ibutang ang hustisya sa imo mga kamot. Kaya sa balahod pas kalibutan. Imbes wa kaysa, naananong kaysa, naanang po kay tulubagon. Kaya nga naman, gibutang nimo ang balaod sa imo mga kamot. Pero kita nga mga believers, mga kaigsunan, bugal-bugalan ka, sakit ka, sige lang, lisod biya na. Do you agree with that? Lisod kay na, ka na magpailob ta ba? Kay as human as we are? Unya, labi na kay bawta isog ta? Ay, tsuk ko, binuangi. Buutan ko, pero di ko mo atras. Kay puro may ani abanti ako Di ako mo atras. No, itong ipakita nga isog ta. Di ta mahadlok. Kaya kita mahadlok mamatay. Una, lisod kaya ni Baptist awayon. Kay gamay ra talawan sa Baptist. Hello? Unya, puro Baptist nag-away. Na? Pero di raman kay sa Baptist, tao, kuwan maguna, kanang batasan ba? Nga wala na panday. Di ba? So, kung mag-away, igsoon, mga relatives, silingan, neighbor may gisgutan diri, mo ba na kasagaran sa mga neighbors? Nag-away, no? Kasagaran mo abot sa barangay, nag-away, silingan. Kasagaran ho sa yunon, sa away, sa simbahan, silingan. Mauntay silingan, diba, mauntay makasinabot, pero mga igsoon, labi na mo silingan unbeliever, pagkalisura timplahon. Na, ang kunan na lagyo na ninyo, pagkalisura timplahon. Muna kita, kay kita may nakasabot sa kamatuoran, kita may gibanduan nga ipakita na to ang kahayag,
So kita mo dapat taas og pasensya sa atong silingan. Amen? Ayaw kabalaka. Nga naman, kung musubra na ang ilang pasakit nimo, naamantay kasumbungan. Isumbong nato sa Ginoo. Kana ba mura kag bata ba nga sadang inigluhod nimo, inigabot nimo simbahan, inigluhod nimo, Lord, giaway ko ni kuan ana. Pero ay lang ang iyo ang Ginoo, Lord, pamatya silang tanan. Di man kay ang gisulti ni Solomon diri, mga kaigsunan, wa man nga ipapatay. Amen? Niyo si Solomon, ihatag ang angayan lang atong mga wicked o ang angayan lang atong mga righteous. Now, make sure that you are the righteous. Amen? Kay sumbong-sumbong kas Ginoo, unya pagkahuman ikaw daytoy nangunag away di ay dako kay nagtulubago nimos Ginoo. Mura kag kanang nidagan ni Rapitulfo unya sa pagsiginag kanang interview kay daghan kay mga tao nga mag-interview sa silingan, sa mga kuan, ingon na ba? Uy, nahibawaan nga ikaw man di ay naman sa kay problema. Kasabaan ka, oy. Nagay may tabo diha usahay nga ang nisumbong mo igi kasabaan. Giingnan diretso nga pasensya na, hindi kita matutulungan kasi ikaw pa lang may problema. Kana tawhanon na nga kuan nga hukom mga kaigsunan, tawhanon na nga pamaagi. Ang Ginoo pa mailad na to. Dagan-dagan tas Ginoo, mga itagtabang mga igsoon, kita dito nangaway. Kita dito nangitag bikil sa atong silingan baron or sa atong higala baron or sa atong kanang gikasugat sa atong kinabuhi aning kalibutana. Kita dito mo nag-una-unang pangaway. Unya, sumbong-sumbong dito sa Ginoo, Lord, giaway ko dito dapita, Lord. Kay baw kag kinsa to siya, Lord. Ikay nangaway. God will give justice according to His will. According to His justice, mga kaigsunan. Justice sa Ginoo is just. Just ang justice sa Ginoo. Dili nimo pwede i-change. Sakto ang iyang hukom permi. Alright? So, number 2, forgiveness. Another result na pwede nato mga kaigsunan maklaim when we come to church for prayer is forgiveness. Ayaw ko na huna kanunay nga ikaw lang pirmi ang kanang giaway. Una asad nga basig na akay giaway. Una asad nga basig ikaw mo'y nanginahanglan og kapasayloan mga kaigsunan. And we know that if we keep sin in our heart, our life will become heavy. Unya ang Ginoo dili ta paminahon mga kaigsunan. But when we come to church to pray, expect forgiveness. Pwede na ito na mag-claim tonight, pang-igsoon. Verse 33 and 34. The Bible says, when thy people, Israel, be smitten down before the enemy. Nganong na smitten man? Because they have sinned against thee. Tanawa ha? Napildi sa kontra, tungod kay nakasala sa Dios. Unsa may reason nganong madaog-daog tas kalibutan? Tungod sa mga kalapasan nga nabuhat nato sa Ginoo. Ug mo nay rason igsoon nga atong kinabuhi lisod. Mo nay rason nga ang mga kalibutanhon nga mga tao nga walay promesa gikan sa Bible that God will bless them. Kita, we have the promises of God that He will bless us. Pero makita na to na overtikan ta sa panginabuhi, na overtikan ta mga kaigsunan sa mga nindot nga mga butang aning kalibutana, nga pwede na to ika-rejoice sa atong kinabuhi and to show people how good our God is. Pero ang problema mga igsoon, because we sin against God, napildi ta. Amen? Na overtikan ta sa kalibutan. So, unsa may mahitabo ingon si Solomon mga igsoon ang iyang hangyo sa Ginoo, when thy people Israel be smitten down before the enemy because they have sinned against thee and shall turn again to thee and confess thy name and pray and make supplication unto thee in this house. Unsay
Hangyo niya, 34. Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again into the land which thou gavest unto their fathers. So, we need forgiveness before we could claim the blessing again. Mao gi-promise na si Ginoo that He will supply all our needs. Pero nganong usay, di man ta kakita sa supply. And that is why we are going to go to the world and to labor for our needs. Kay kung literally gyud, kung dili ka maningkamot, wa kay kaunon. Nganong ingon naman ang kinabuhi sa mga Christians? Because we transgress against God. It is His promise that He will feed us. He will provide us clothing and shelter. Promise na niya. O sa may pangayo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all katanan gi-promise sa Ginoo iyang ihatag nimo. So walay problema sa promise sa Dios, walay problema. Ang problema, we don't put God first. Wala na to gipangita og una ang kingdom of God. That is preaching the gospel. Living by the gospel. And His righteousness, mga kaigsunan. Wa na to gikopya ang batasan sa Dios. Ang batasan sa Ginoo dili selfish. Ang batasan sa Ginoo ang iyang thinking, what can I do for others? Mga igsoon kita, mga believers ta, ang atong unahuna kanunay gyud unta, what can I do to others? Not to hurt them, but what good things could I do for them? Muna'y righteousness of God. O karon, pag imo nang mauna ang ebanghelyo kay imong tumong nga masulwining nimo, masyera nimo sa pulong sa Ginoo, automatic na mga igsoon ang righteousness of God to show in your life. So syempre, nagplano gud ka tudloan nimo sa pulong sa Ginoo, so pailog jud ka. Right? Pero nato ka sa lugar, nya wa kay plano magwali sa ebanghelyo, di ba isog kay ka? Kusog kay ka mangaway? Kaya naman, mga maimpirno mo. Imong awayon. But God is in the business of forgiving people. So when we come to church, mga kaigsunan, forgiveness is available. Ingon si Solomon, kung mubalik ang imong mga tao, og mangayo og pasaylo diri sa imong balay. Mo man ay tinuod mga pasaylo. Di man na kanang, mo pa'y nakasa, mo pa'y di mo atong simbahan, magpagaigahi pa, niya atura sa ilang balay, magsig pagay pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Ato ang Ginoo sa iyahang balay. Muna'y klaro, muna'y tinuod nga magrepent, muanha sa simbahan. Amen? Ayog kuanha, ayog sa ipagsabot. Mayon tayong simbahan, pundukanan ba? Kita man ang simbahan, mga tao, pero ang ipasabot ba, anhia ang pundukanan sa simbahan. You come to the meeting place. That is showing your willingness to repent. Di kayo magpalugit pa. Kristohanon, maupay nakasa, maupay mag-backslide, maupay magpalayo. Yung maupay magpaadto. Ikaw ay duol ka simbahan. Anak ka dapat, pakita ng Ginoo, Lord, pasaylo ako. Amen? Unya, ikaw man sa mensahe, gibadlong ka sa Ginoo, luho diri sa altar, pangit pasaylo sa Ginoo. Get right! Because forgiveness is available in the house of the Lord when you pray. Importante nga kita mapasaylo ta, mga kaigsunan, because the blessing of the Lord will not come back to us if we are not forgiven. Mo nang gangyo ni Solomon, pasayloa in tao ng imo mga tao aron mabalik na ang saad nimo sa ilang mga amahan. O di ba? Mabalik na. Nya na may promise ang Ginoo nato. Wala na nato nakit-i, mo nagipangita nato dito sa kalibutan, imbis adto nato pangitaon sa Ginoo. Adto gipangita sa kalibutan, mo nagikalimtan ang church, ang imong responsibility sa church. O niya abi nimo ang church nga wala ra na siya okay ra nagnaa, okay ra nagwa, total di man na mawa. Sayop ka.
Dako kayo og kahimuan ang simbahan sa imong kinabuhi. Kay diri na to mapakita sa Ginoo kung unsa gyud tinuod nga naa sa atong kasing-kasing. When we come to church for prayer, insaktuhan na imong kasing-kasing mga igsoon nga nakasabot ka nganong naa ka diri. We could claim God's forgiveness. Importante ang pagpasaylo sa Ginoo. Mo na nga requirement when you pray, pangayo jud pasaylo. Because we are human being. Walay tao nga wa makasala. Kitang tanan, masinay panon yun ta. Amen? So justice, pwede nimo makuha when you pray in the house of the Lord. Forgiveness, pwede nimo makuha, mga kaigsunan, available na when you pray in the house of the Lord. Ikatulo, for tonight, restoration. Restoration. Our sin will destroy our lives. No? Our sin will destroy us. But praise the Lord, when we pray in the house of the Lord, He could restore us. Lahi gyud na mga kaigsunan nga mga pasaylo sa simbahan kaysa adto ra ka didto kung asa ka dapit. Nakay kag pasaylo sa Ginoo. Lahi gyud na mobalik ka. Muna'y reason nga nung gitagaan ta mga kaigsunan og opportunity nga mahimot ang part sa iyang lawas. Kung nakasa ka sa tao o nakasa ka bisag unsa nga klase nga sala, automatic nakasa ta sa Ginoo. And we need to ask God's forgiveness, and we need to come back to His church, to His place in the house of the Lord for restoration. Wadyo kita Kristohanon nga nabalik siya entirely sa kabubuton sa Ginoo, nga wa siya ni balik sa pundukanan sa Dios. Dapat mo balik jud ka sa church. In 1 Kings chapter 8, 34 to 36, the Bible says, "Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again into the land which thou gavest unto their fathers." Gihatag na gunagod. Gihatag na tungod sa sala, napildi sila sa kaaway, nabawi o nailog sa kaaway mga kaigsunan. So nangayo og forgiveness para mabalik, ma-restore ang blessing nga nakuha sa kaaway. Verse 35, "When heaven is shut up, and there is no rain because they have sinned against thee." Imo ginahinumduman, permi. "If they pray towards this place, and confess thy name, and turn from their sin when thou afflictest them." Asa mo adto? In the house of God. When they pray, when they come into the house of God, and pray and ask forgiveness, mga kaigsuonan. Ingon si Solomon, "Lord, please forgive them." Alright? In verse number 36, "Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon the land, thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance." Tanawa ha, ibalik kung asa sila dapat galakaw. Mga kaigsunan, makasa ta sa Ginoo, kung gitagaan ta sa Ginoo giya, ug wa na to sunda. We are in our will, we are not in the will of God. So mauna nga kita na-conquer ta sa kaaway, imbes ang gusto sa Ginoo nga mahimong hamugaway, mahimo kang abundant diri sa kalibutan, ang imong kinabuhi blessed ka, pero tungod kay wa ka nakiglakaw sa Ginoo, wala nimo nakit ang abundant blessing of the Lord. So sinitabo, tuwa sa kaaway, ug ikaw nahimo kang slave sa kaaway, ug ang kayamanan nga gipromise sa Ginoo para nimo unta, tuwa sa kamot sa kaaway. Mo na nahitabo sa mga believers karon. Mo na mga believers karon, gamay kay pagtuo, dili kahunat mga kaigsunan to become big sa ilang kinabuhi. Di gyud kahunat, ang ilang ra gyud mo sangko ra gyud sila sa pagka-empleyado. Sangko ra gyud. Mo na nahitabo katong gipagawas na sa Ginoo ang mga Israelites. We want to go back to Egypt. Ngano man nagutnan mi. Unsa man is Moses?
Lami kayong pagkaon dito, makakaon rami, bisan tuod, kapoy, kadadlaw, trabaho. Ang ilang yung wag i-consider, gipagawas lagi mo, kay di mo ka-worship. Ang ilang yung nahuna, di may kakaon diri. But you can worship. Why don't you worship? Isang giguto mo. May reason nga nakagawas. Pero ang problema mga kaigsunan, ang mga tao nga giluwas na si Ginoo, dapat na kay freedom, nga di na ka magpaubos sa gahom sa kalibutan mga igsoon. Di na nimo isalig ang imong kinabuhi kamot sa mga unbeliever. Na kay power to ask God and to claim His promises. Pero ang problema kay, wa man gibalik, gi-interest man imong balik imong kinabuhi dito sa kaaway. Wa man ka ni sunod sa Ginoo. Ang gingon si Ginoo nga, alagari ko, pangita og kalag, tudloy ang kalag para maluwas. Nawala man na sa imuha, kay ngano man ang imong i-consider, ang imong tiyan, ning balik ka sa Egypt. Ning balik sa Egypt, mao'y rason, ngano man trabaho ka, tungod sa imong tiyan. Nya, gi-consider ba nimo ang reason, nganong di ka angay diha? Sa Egypt? Wala. Gi-consider ba sa mga Christians? Paitaw diri sa trabaho, di man ta kasulwining. Paitaw diri sa trabaho, di man ta katuon sa Bible. Paitaw diri sa trabaho, usay di man ta kasimba. Nag-complain ba ang mga Christians? Or gihimong reason sa mga Christians nga di ka kasulwining, di ka discipleship, di ka kasimba tungod sa imong trabaho. So naguba, kay mo'y intention sa yawa nga masuksok ka dito sa kalibutan so that your life will be destroyed. But praise God, naay gitawag og house of the Lord. When we come into the house of God, God can give us wisdom. God can teach us His way again that we must walk the way that Christians needs to walk. Mo na pag makarealize ka, matudluan ka, that you are in the wrong place, imo gyud na i-consider dayon. Ang problema kay kahuman nimo kadungog. Ha? Pag-abot dito, suksok mo gyapon kabalik. Balik na ako sa lungag sa kalibutan. Way kausaban. You need to consider the way of God, mga igsoon. The way of God is that you will be free for Him. Muna mo i-consider sa imong kinabuhi. Makapangalagad ba ka? Makatabang ba ka? Ha? Libre ba ka anytime for the Lord? No, kanig yung maka-extend ka og tabang sa mga nanginanglan. Tanan nawagtang yun na. Tungod kay nailawom ka dito sa kalibutan. Right? Now, na-inheritance, promise naman na. Pero tungod kay wa ka naglakaw diha sa kabubuton sa Ginoo, mo na kinahanglan ta tudloan tagbalik ani gitawag og good way wherein the people of God should walk. Ang sunod, naanadayon ang ulan sa panalangin, and give rain upon thy land which thou hast given to thy people for an inheritance. Igsuon naana ning inheritance gisaan na sa Ginoo. Let's read some books in the book of Psalms. Psalms chapter 5 verse 8. The Bible says, lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Make thy way straight before my face. So muna importante kayo nga makita na to og balik ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan. Nga naman, naatay kaaway nga buot mo pildi, buot mo tanggong na to og balik dito sa kabubuton sa yawa that God cannot bless us and we cannot be a blessing to other people. May reason nga nung kinanglan na to ang blessing sa Ginoo para mahimot ang blessing sa uban. Pero interview ha ang mga Christians. Kung asa ang majority, blessing ba sila? O sila nangitag blessing? Ha? Interview ba? Ato kag church, ni-interview ha. One by one. Are you a blessing or you need the blessing? Di ba? Amo ba na, di mo angkon. Blessing ko eh. Sa kang kinsa man kanay mo blessing. Ako blessing kay ko sa akong mga anak, that's normal.
Kinahanglan may tabo na siya sa mga tao nga wa ka kaila. Kaya mo na klarong blessing. Kaya wa ka kaila ba? There is no attachment. Pero nahimo kang panalangin ang mga tawhana. Di ba? Sama sa Ginoo ba? Wa may attachment sa Ginoo but He died for us. Ang gisulti sa Bible, sa diyang kaaway pata sa Dios, iyang gihatag iyang kinabuhi para nato. Tanawa ra? Wala gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi para sa iyang mga anak. Gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi para sa mga kaaway. Inumdumi na, mo na ang blessing. Oh, kita, mutabang nata sa ato mga kaliwat. Oh, that's normal. Kaliwat man na. What about ka nang di nimo kaliwat? Dapay, what about sa nag-away nimo? Enemy man tas Ginoo niya, iyatang gipakamatyan. What about sa imong enemy? Oh, way gikaon imong enemy? Can you give them food? Lisuna na pastor. Umaw na. Di ta mahimong blessing. Pero, ito gitagaan tag chance sa Ginoo, naatay pundukanan mga kaigsunan that we could claim again. Diha sa Ginoo, please Lord, restore unto me the joy of my salvation. Kaysa dihang malipayon ka sa imong kaluwasan, di ka magkwinta kung kinsa na'y gitabangan nimo. Kita naman ang tao malipayon, hatag-hatag na. Ganun malipayon man, timinga gina. Pag naitaw mga hatag, malipayon siya, kana mangyatago na iya kasing-kasing, pero timingon ni mo kakunot na yung agtang. Wa jud kay makuha. No? Mabito na yung mga anak, may kayo, mo parayag-parayag usa, mo kiss-kiss, ano ba? O niya, masahion ka, ano ba? I-make sure ka, nalipay ka, niya, pagkauman, na dito yung pangayoon. Dali kayo. Di ba? Di ba na mangayo ang mga anak na to kung nakaila sila ba sa ilang ginikanan? Di na sila mangayo. Ikaw ba ni mong pabadlong, mangayo ka? Wagi mo, way mo duga, mga igsoon. Wala pasalamatan natay Ginoo, merciful. Unya, siya mo'y nag-ingon, doon mo na ko. Amen? So dapat ato attitude po, Lord, tudluin me. Make us a blessing. Psalm 27:11. Psalm 27:11. The Bible says, teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Kaaway gyud hinungdan pirmi. Giyahi ko Lord kay akong kaaway nag-atang ra diha sa unahan. Kay kani usahay kaning murag kumpiyansa na ta ba? Diha ta usahay atngan sa atong kaaway. Amen? So mao na nga na atong kaaway nag-atang ra na sa atong kinabuhi mga kaigsunan, and their intention, never forget this, to stop you from following the Lord. So, imo na i-identify, kani siya ba, pag kani akong kauban, no? Mahunong madyog kong pangalagad, mawa akong desire nga mangalagad sa Ginoo, ayun, nagbalik ang natawhana. Di ba? Mura kag, libugon imong utok ba? I-discourage ka. Amen? O imo na palayan, kay nga naman, nagpatudlo magkas Ginoo. Kaaway na nimo. Katapusan, Psalm 107. And in verse number 4 to 7, paminawan ninyo mga igsoon. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Usay mo abot na itong kinabuhi ingon ani. Murag wa na tayo kapadulngan ba? In verse number 5, naapa ni ang problema ni, hungry and thirsty, their soul fainted in them. Grabe na ni problema. Moabot ba ni sa atong kinabuhi usahay? Verse 6, then, diaran nindot, they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Praise the Lord, mga kaigsunan. Naatay kadaganan. The Lord will always deliver His people from distresses. Verse 7,
And He led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Dili solitary. But the city of habitation, na nagi-promise ang Ginoo nato daan. Dili na nato angay pangitaon, kundi angay lang nato i-claim mga kaigsuonan. A life that floweth with milk and honey. A life that is so abundant, enjoying the durable riches of God. Walay problema nga makapildi sa imuhang blessing. Amen. So, diri pa lang sa kalibutan, makita na nimo, you are so blessed na you are worthy for the Rolex watch. Amen. Ha? Sa imong kinabuhi ba? Makita nimo that you are worthy for a Rolex watch. So how much more mga kaigsunan dito sa gingarian sa Ginoo? How many crowns could you collect in heaven because you become a blessing in this world? Kay Kristohanon man ta, di gud pwede managhan atong kwarta mga igsoon nga makaingon ta awardee ka kung laog ka. Nanaghan imong kwarta tungod sa imong pagpanlupig, pwede man na may tabo sa Christian, but imo gini hunahon-naon. Bisag asa nimo liilion ang kalipay sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, di nimo makita. And you are seeking for more and more and more, no contentment. Kalibutanhon gyapon ang imuhang una-una ang imong feelings. Pero mahitabo kang awarded yung tinuod. Tungod kay daghan kang natabangan. And yet God is continuously blessing you. Nag-overflow ang imong panalangin. Mo ni klarong awardee. Hinumdumiha lahi gyud tas kalibutan mga igsoon. Ay lang ibasihan nga riches is how much money in their bank account. Dili na to problema atong bank account. Ang atong problema mga kaigsuonan is how many people nahimot ang blessing nila. Ang kanang bank account ni pastor, Ginoo bahala ana, sa imong puno ana. O sa may ganahan nimo, ikay mo puno sa imong bank account which di gyud na may tabo, or ang Ginoo mo puno sa imong bank account na kayang-kaya kay na niya. Ang imong buhaton is to make yourself busy obeying His word, mga kaigsuonan. You are going to put yourself into the ministry where God put you in. Mura kag maguol ba nga, di ka katabang og bata. Kanindo na mga igsoon, bisag once in a while lang, you try to feed some child. Try lang. Try to talk some children. Talk to them. Or to a child. Talk to him. Kanang mga namaligyag trapo, kanang mga bata ba nga dili kanang nagdagandagan, nagpabadlong diha kanang nangatkat sa pick-up truck unya manguhag unsay nas loyo. Unya na. Pagita mo bata mga igsoon nga nagkugi. Luoy kay ba? Talk to them. And see asa kadapit musod sa iyang kinabuhi. Kung mahimo na nimo mga kaigsuonan, then that is the beginning of your journey to become blessed. Amen? Nabuhat na ba na nimo? Nasuwayan na nimo? Suwayi. Suwayi. Then you can see God's guidance and God's blessing. Magmarcha na padung nimo mga kaigsuonan. Nya mahibong na lang ka. Nagtanaw na nimo sa imong relo, Rolex na. Awardee. Not from China. Di ba? My watch is from Geneva. Not from China. Paita na imong Rolex lagi ka, pero dili gikan sa Geneva, gikan siya sa China, dili Switzerland. Dapat Switzerland nagikan. Amen? Yamiyo di ka nga, dili ni China, pastor, oy, Philippines ni, samot. Samot kay chap-chap na. Chap-chap. No?
Mas nindot man muhimo ang China og imitation. I'm glad I'm a Filipino. Pero sa man, pag Filipino, better than Chinese? Muna kapait diha kay wa man ta nahimong better than Chinese. Pero may tabo lang na mga kaigsunan that we will become better than anyone else if we possess the blessings of the Lord. So, kinahanglan mo na atong tinguha sa atong kinabuhi. So, several results of prayer in the house of the Lord, mga kaigsunan. Na, unsay atong isikutan karon nga mga importante nga mga butang nga pwede na itong maklaim. Justice, forgiveness, and restoration. Kinahanglan ba ni nato sa atong Christian life? Amen. Yes. Kay kung ato ni maklaim og balik mga igsoon, atong kinabuhi, mahibalik po diha sa sakto niyang lugar. We have a rightful place in this world. Ibalik na sa Ginoo. Ibalik na. So, ang ato na lang concern is how to serve the Lord. How to serve the Lord. Kaya nagbalik na to sa atong panudlanan, gipuno na sa Ginoo. Kung naitabo na sa Saripat, when the widows in Saripat, may tabo po na nato. If we know how to use the blessing of the Lord. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful time with you. Thank you for teaching us, O God, nga pwede na mo ma-claim o balik ang justice nga imo na ning nahatag namo when we accepted you, Lord, in our heart, and to give us forgiveness na amo na pud ning na-experience, and also restoration which you already promised to us nga mausab ang among kinabuhi. I pray that you allow us, O God, to pray before you as we utter our request to you, O Lord, with a pure heart tonight, trusting you and believing in you na maminaw ka na mo ug mutubag ka sa among mga pagpapalagay. Salamat kay Lord sa matag usa karon, and thank you for the rain nga nihunong na sad, and we commit to you, dear God,